Sa isinagawang pagdinig ng Senado para sa budget noong Oktubre 7, 2025, iminungkahi ni Senador J.B. Ejercito ang isang makabuluhang hakbang upang palakasin ang kakayahang panghimpapawid ng Philippine Air Force, PAF. Ipinanukala niya sa Department of National Defense, DND, ang posibilidad ng pagkuha ng Mitsubishi F2 Viper Zero multi-role fighter aircraft ng Japan, isang makabagong eroplano na hango sa disenyo ng American F-16. Ngunit mas pinahusay sa pamamagitan ng mga advanced Japanese avionics, radar systems at mga materyales na gawa sa composite. Sa kanyang tugon, tinanggap ni Defense Secretary Gilberto Hibo Teodoro ang mungkahi at binigyang diin ang bagong posibilidad na binubuksan ngayon ng Japan sa larangan ng defense exports. Ayon kay Teodoro, handa na umanong magbigay ng financing options ang Japan para sa mga defense-related projects, isang hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ipinaliwanag niya na matagal nang nagbibigay ang Japan ng tulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA program at ng Japan International Cooperation Agency, kung saan nakatanggap na ang Philippine Coast Guard ng mga modernong patrol vessel at maritime surveillance assets. Kung maipapahintulot ng Japan ang parehong financing arrangements para sa mga defense acquisitions, malaki ang magiging tulong nito sa ating kakayahang bumili ng mga advanced platforms. Hindi lang para sa Navy, kundi pati para sa Air Force, ani Teodoro. Dagdag pa niya ng may bahid ng katuwaan, di ako nagkulang ng awit sa kanila dyan na nagpapahiwatig ng patuloy niyang pagsisikap at komunikasyon sa mga opisyal ng depensa ng Japan tungkol sa ganitong mga oportunidad. Ang Mitsubishi F2 na kilala rin bilang Viper Zero ay itinuturing na isa sa mga simbolo ng teknolohikal na kakayahan ng Japan sa larangan ng aerospace. Taglay nito ang mga modernong radar, electronic warfare systems at kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng armas para sa air-to-air at air-to-ground missions. Para sa Philippine Air Force, nakasalukuyang naghahangad na magkaroon ng tunay na multi-role fighters, MRF, upang maging katuwang ng FA-50PH light fighters, ang posibilidad na makakuha ng pre-owned F2 mula sa Japan ay maaaring maging praktikal at abot-kayang solusyon sa harap ng tumitinding sitwasyon sa rehiyon. Gayunman, nilinaw ni Teodoro na may ilang mga legal at administratibong hadlang pa rin kailangang maresolba bago maisakatuparan ang ganitong kasunduan. Sa kasalukuyan, pinapayagan lamang ng batas ng Pilipinas ang paggamit ng foreign financing para sa mga proyektong sibilyan. Upang maisama ang defense acquisitions, kinakailangan munang amyendahan ang umiiral na batas upang bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na makipagkasundo sa mga foreign-funded defense contracts. Ito ang isa sa mga legal na limitasyon na dapat nating ayusin, din ni Teodoro. Hanggat walang sapat na autorisasyon mula sa Kongreso, hindi natin maaring ipatupad ang mga pautang o credit facilities para sa defense, kahit pa maganda ang mga kondisyon. Tandisa. Samantala, binigyang diin ni Senador Ejercito ang kahalagahan ng agarang pagkilos upang palakasin ang pambansang depensa, lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Karapat-dapat ang ating Air Force sa mga modernong eroplano na may kakayahang protektahan ang ating himpapawid at tumulong sa ating tropa sa lupa, sabi ni Ejercito. Ang F2 ng Japan ay maaaring maging praktikal na opsyon habang hinihintay pa natin ang mga long-term MRF acquisition. Isa rin sa mga pangunahing issue na binanggit ng DND ay ang mahabang pila ng mga bansa na nag-order ng bagong fighter jets mula sa iba't ibang tagagawa tulad ng Estados Unidos, na Sweden at South Korea. Dahil dito, posibleng matagalan bago matanggap ng Pilipinas ang mga bagong eroplano kung mag-order pa lamang ngayon.
Dahil dito lumilitaw na ang mga alternatibong option tulad ng paggamit ng pre-owned F2 ay mas mabilis at kapaki-pakinabang na solusyon. Ayon sa mga defense analysts, ang unti-unting pagbubukas ng Japan sa pag-export ng mga defense equipment ay isang makasaysayang pagbabago sa kanilang post-war pacifist policy. Kung sakaling maging isa ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa Japanese defense financing, ito ay maaaring magsimula ng isang bagong yugto ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Maynila at Tokyo, mula sa maritime security tungo sa mas komprehensibong kooperasyon sa larangan ng depensa at teknolohiya. Sa ngayon, inaasahang patuloy na pag-aaralan ng Senado at ng Department of National Defense ang mga legal, pinansyal at operasyonal na aspeto ng panukala. Kung maisusulong ito, ang posibleng pagkuha ng F2 ay magiging mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng Revised AFP Modernization Act RA 103,409 na layuning makamit ang isang credible defense posture bago matapos ang dekadang ito.